Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Sir Casper, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at iligtas sa kapahamakan. At sa inyong tagapakinig, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cesar, isang binata at maraming kabarkada. At inaamin kong layas at matigas ang ulo ko. At dahil sa ugali kong yan, napahamak po ako. Maging ang aking mga kasamahan. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang naging karanasan ko sa isang probinsya na buong akala ko ay isang napakagandang lugar ang dadayuhin namin para mamiesta. At hindi ko sukat akalain na kakaiba pala ang aming dadatnan sa lugar na iyon. Hindi kami mayaman at lalong hindi ako laki sa syudad. Ang pinanggagalingan kong bayan ay probinsya din naman. Pero sa modernong panahon, hindi ko sukat akalain na totoo pala ang dating napapakinggan ko lang sa mga kwentong takutan ng mga barkada ko. Ang salitang aswang ay tinatawanan ko lamang noon at ginagawa kong panakot sa mga pamangkin ko. Yun pala mismong ako makakaranas ng kakaibang karanasan. Cesar, sasama ba tayo? Kasi sina Sunny at Bong tinatanong kung sasama daw ba tayo. Dahil may sayawan daw. Gusto kong maranasan yun. Saad ni Bernard. Isa siyang binabae, pero mas gusto niyang kasama ay kaming mga kababata niya. Sabagay, natatawa ko. Kasi sa edad ba naman nating ito, mananayawan pa tayo. Uso yun sa mga liblib na lugar ah. Baka di mo makayang lakaran, Burns. Dampa ka pa naman. Sagot ko naman kay Bernard, na irap sa akin. Ang bayan na may piyestahan kasi ay malayo at mahabang lakaran. Nakarating na kasi ako sa lugar na yun nung nagtrabaho pa ako sa PSA. Nagsosurvey pa ako noon. Hindi man sa mismong lugar, pero ang probinsyang yon, ang alam kong hindi pa masyadong moderno ang pamumuhay. Yung tipong ang mga kadalagahan at kabinataan ay banat na ang katawan sa bukid at karamihan ay hindi pa sanay sa kabayanan. O paano? Sasama tayo kina Sunny ha? Total bakasyon naman at indo na tayo sa trabaho natin. At pagbalik natin tsaka na tayo ulit mag-apply ng ibang trabaho naman. Pamimilit pa ni Bernard. Tumangaw na lamang ako at alam na ni Bernard ang gagawin. Agad nitong tinawagan si Sunny at Bong at sinabing sasama kami. Nagpaalam ako sa mga magulang ko noong aalis na kami para hindi na sila pwedeng tumutol pa. Ganyan katigas ang ulo ko at wala na silang magagawa pa. Ay Cesar, ang tigas talaga ng ulo mo ano? Sinabing delikadong lugar na yun ah. Talaga bang hindi ka mapagsasabihan ha? Sigaw ng nanay ko. Sige nanay, babay na. Babalik agad ako. 5 araw lang po kami doon. Tsaka nasa tamang edad na ako, wala na kayong magagawa pa. At tatawa-tawa pa akong lumabas ng gate habang habol ako ng tatay ko. At inabot sa akin ang kwentas na tanso na galing simbahan na may tanso ding pendant na cross. Para sa ikatatahimik ng lahat, tinanggap ko naman agad at isinuot ito. Baliwala naman sa akin ang bagay na iyon. Kung ano man ang ibinigay sa akin ng tatay ko para lang wag na akong pigilan pa, ay tinanggap ko na lang. Naghihintay na kasi sina Bernard, Sunny at Bong. At may sasabayan daw kaming van na kamag-anak ni Sunny. Sa isang kanto ang aming tagpuan
At ako na lang daw ang wala sa itinakdang oras. Kaya inis na daw sila sa akin. Malayo pa lang ay kita ko na ang mukha ni Bernard. At excited na sa ini-imagine niyang sayawan. Ang may-ari naman ng van na mag-asawa ay nakangiti lang sa amin. Ewan ko ba, pero nung makita ko yung mukha ng mag-asawang may-ari ng van na kamag-anak daw ko noon ni Sunny, para bang may kakaiba akong naramdaman. Buhat sa 6 na oras naming biyahe, hindi sila umiimik sa amin at lagi lang silang nakatitig ng kakaiba. At kakaiba ang kanilang kibo. Nagtataka rin ako sa driver at lagi na lang nakatingin ito sa aming 4. Tol, kamag-anak mo ba talaga yang may-ari ng van? Bakit laging nakatingin sa atin? Okay lang ba sila? O ligtas ba tayo doon? Kakaiba kasi ang aking nararamdaman ngayon. Bulong ko kay Sunny. Malayo namin kamag-anak daw iyan. Kilala ang tiya at tatay ko. Ang totoo, inakit lang talaga kami ng tiyahin ko. At dapat nga kasama ang mga magulang ko pero umayaw sila. Tsaka ang kapatid ko umayaw din. Tinatamad daw sila. At ako na nga lang ang pinasama kasi lalaki daw naman ako. Malayo kasing lakarin ang lugar na yun sa partido ng ama ko. At pagbaba natin dito sa Bansa Highway, papasok pa tayo. Kaya total, mga lalaki naman tayo. Kaya alam ko na ang trip nyo, ang ganitong mga lakaran. Kaya sinama ko na kayo. Mahabang sagot naman ni Sunny. Si Bernard naman ay walang pakialam. Mas excited siya doon sa sinasabing sayawan. Sabik talaga siya sa mga ganong lakaran. Kaya naman hinayaan ko na lang kung ano man ang napapansin ko sa mag-asawang may-ari ng van. Ang katuwiran ko na lang, salamat na lang. At pinasakay kami. Dahil ang balita ko ay sabay-sabay din kaming uuwi kinabukasan. At sasakay muli kami sa kanilang van. Kaya naman para sa akin, ligtas ang aming lakad ng mga oras na yon. At nilibang ko na rin ang aking sarili. Nakipagbiruan na lang ako sa aking mga kasamahan. Halos nakatulog na ako sa haba ng biyahe noon. At si Bernard ang nagpapatawa at napakadaming kwento. Makwela talaga ito. Kaya naman tawanan sila ng tawanan habang ako ay nakakatulog. At nagigising habang nakatingin ako sa driver. Nalisik na lisik ang tingin sa amin. Hindi ko malaman kung ayaw ba niya kaming pasakayin o napipilitan lang kaming isabay. Pero wala na silang magagawa. Dahil halos ilang oras na lang ay ando na kami sa nasabing lugar. Nang narating na nga namin ang lugar kung saan may piyestahan at sinabi ng babae na ihahabilin nila ang kanilang van sa isa ring kakilala na may-ari ng tindahan. Nakita ko nga ang isang tindahan sa tabi ng highway at lahat ng kilos nila ay tinititigan ko. Nag-aaralan ko ang kibo nila. Ewan ko ba kung ano ang pumasok sa isip ko. Basta ayaw ko sa mag-asawang iyon. Sa mga oras na yon ay nakita ko pa na ang susi ng van ay inilagay niya sa isang bag at isinabit sa taas ng kesame sa tindahan. Kilalang kilala kasi niya ang may-ari ng tindahan. At nang ihabilin nila ang van, ay agad na tumango ito at ngumiti sa kanila. Si Sunny naman ay tinuro sa amin ang daan at sinabi niyang yun ang papasok patungo sa mga kamag-anak ng ama niya. Lolokorin natin yung maliit na kalyeng iyan papasok. Napakahaba pa ng lalakarin at napuputol ang kalye sa bandang dulo. Pagkarating doon, lalakarin na naman natin papasok muli. At yun na ang Barangay Ibarra, Ilaya 1. Wika ni Sunny. Mabuti na lang at hindi masyadong tarik ang araw ng mga oras na yon. Makulimlim ang paligid at parang uulan.
Pero hindi naman sadyang makulimlim talaga ang paligid. Dahil sa napapansin kong matataas ang mga puno. Kaya naman nagtakbuhan kaming apat papasok at iniwan na namin ang mag-asawa. Dahil mabagal lumakad, may bitbit kasi ang mga ito na siguro ibibigay nila sa kanilang mga kamag-anak dahil may handaan nga. Takbo lakad ang ginagawa namin at nagbibiruan pa kami. Kahit si Bernard ay tuwang-tuwa. Dahil daw hindi naman mahirap ang lalakarin. Malayo nga lang at puro kagubatan ang bawat kabila ng aming nilalakaran. Pero sementado naman. Kahit maliit lang ang sementado, ang mahalaga ay may lalakaran kaming maayos at walang putik. Masayang-masaya kaming nagtatakbuhan. Halos umabot din ng ilang minuto ang aming paglalakad at sa bandang dulo nga, nakita namin na tapos na ang aming maliligayang araw. Wala na ang kalsada at lupa na ang aming lalakaran. Isang kagubatan ang aming lalampasan at sa kabila daw noon ay puro kabahayan na. Kaya naman dali-dali kaming pumasok sa napakalawak na kagubatan. Pero hindi naman nakakatakot dahil malalaki ang puno nito at halatang linis na linis ang aming dadaanan. Dahil siguro nga daan iyon ng taong mga taga roon sa barangay. At nang malampasan nga namin ang malawak na kagubatan, natanaw na namin ang mga kabahayan. Napakarami nito. Hindi man dikit-dikit pero kita mo na malalaki ang kanilang mga bubong. At ang tipo ng mga kabahayan ay yung may mga silong. Malinis naman ang kapaligiran dahil may mga alaga silang hayop at mga gulayan. Kaya naman hindi ako masyadong nag-isip ng masama sa lugar na yon. Nang malampasan namin ang mga kabahayan sa dulong bahagi ng kagubatan, ay may dalawang bahay na napakaraming bisita. At doon pala ang sadya namin. Natanaw din namin sa hindi kalayuan ng malawak na balak na yari sa kawayan at puno ng niyog. May mga palamuting mga sariwang bulaklak. Mga upuang mahahaba at iyon ang sinasabi nilang sayawan. May mga nakahandang malalaking speaker at bumbilya ng ilaw. Tuwang-tuwa si Bernard nang makita ito. Gusto na daw niyang gumabi upang magsimula na ang sayawan. Pero tinawag si Sunny ng isang babaeng matanda at sinabing kumain muna at sa kanila na daw tumuloy. Halatang kamag-anak iyon ng ama ni Sunny. At sa hindi kalayuan, kita namin na dumadating pa ang mga bisita ng oras na iyon. Nagmumula sa iba't ibang panig ng kagubatan na klaseng taga roon lamang sa lugar na iyon o baka taga kabilang parte lang ng barangay nila. Halatang taga bukid sila, Cesar, no? Tignan mo ang kanilang mga damit, parang makaluma. At napapansin ko bakit mas marami ang kalalakihan. Hindi naman mga gwapo. Bulong ni Bernard. Huwag kang maingay, Burns. Baka mamaya mapaaway tayo dito. Kami naman ni na Cesar at Sunny ang kawawa. Sansala naman ni Bong. Maraming putahe at masasarap ang luto ng mga ito. Mababait naman ang may-ari ng bahay. Kaya naman lagay na ang loob ko at kita ko na inaasikaso naman nila si Sunny. Sunny, siguro naman napagsabihan ka na ng tatay mo. Alam mo na bawal kang lumalabas sa baluarte ng barangay na ito. Mamayang gabi bandang 10:00 babalik na kayo dito. Doon ang kwarto ninyo. Kasama mo ang mga pinsan mo. Paalala kay Sunny ng kanyang tiyahin. Nanlaki ang mga mata ko at agad kong kinausap si Sunny. Uy tol, ano yun ha? Bakit bawal kang lumampas sa saan daw? At bakit may curfew na? 10:00. Anong meron? At saka asan ba mga pinsan mo?
pagtataka kong tanong naman. Wala naman. Kumbaga ang kabilang bahagi ng kagubatang ito kasi ay mapanganib na. Malapit na kasi iyon sa paanan ng bundok at may malawak na ilog. Maraming mababangis na hayop tuwing gabi. Nahalata akong nagsisinungaling si Sunny, kaya naman sinakyan ko muna. Nakikiramdam ako sa mangyayari at dahil sa mainit ang panahon, bandang 2:00, nag-akit na maligo sa poso si Sunny sa likuran daw ng bahay. Wika naman ni Bong, baka may ilog at doon na lang. Boring daw kasi sa poso. Sige, tatakas tayo. Ayaw ng tiyahin ko na pumunta ako sa ilog eh. Ewan nga ba? Wika ni Sunny. At dahil abala ang tiyahin niya sa mga bisita, nakatakas kaming 4. Sa likuran kami dumaan at walang nakakapansin sa amin. Basta ang alam daw ni Sunny, may ilog sa pupuntahan namin. Hindi naman ako sanay dito pag napunta kami ng itay ko dito noon. Lagi akong hawak ng itay. Bata pa ako noon eh. Kaya alam ko may ilog doon. Sabay turo ni Sunny sa kabilang makakapal na damo na kasing taas ng tao. At narinig na nga namin ang lagaslas ng tubig. Tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Kay gandang ilog na bumulaga sa amin, malawak at kay linis ng tubig. Kaya lang bakit magubat at parang hindi pinupuntahan ng mga tao? Nakiramdam muna ako sa paligid. Baka mamaya ay may mga bababangis na hayop. Mahirap na. Pero nalimutan ko na iyon dahil nagtulakan na kami para maglangoy. Masaya at nagbibiruan pa kaming 4 dahil masarap kasama si Bernard dahil binabae nga ito. Nang mapagod na ako, pansamantala akong naupo sa malaking bato. Nang magkamali, may nakatingin sa aming 3 kalalakihan sa kabilang pangpang. Mahahaba ang kanilang buhok at hubad ang mga ito. At kahit kita na nilang nakatingin ako, hindi nila inaalis ang tingin sa amin. Natakot ako at agad kong tinawag si Sunny. Pero dahil maingay ang lagaslas ng tubig, hindi nila ako narinig. Kaya binato ko ang tubig upang tumingin sa akin ang 3. Nakita akong nasa tubig na ang 3 lalaki at tatawid na ng ilog patungo sa amin. Paglingon ni Bong, malapit ng 3 lalaki at agad naman silang nakaahon sa ilog. Sumigaw si Sunny at kumuha kami ng bato. Dahil kita namin na para bang wala sa sarili ang 3 lalaki. At yung tingin nila, para kaming kakainin ng buhay. Sino kayo? Bakit kailangan ninyong lumapit sa amin? Babatuhin namin kayo. Sigaw ni Sunny. Kitang-kita namin ang kanilang anyong kakaiba talaga ang kilos. Bumato si Bong sa tubig bilang warning na babato pa kami ng marami pag hindi sila umalis. Agad naman silang lumubog sa tubig at hindi na namin nakita pa. Tara na, kakaiba ang mga lalaking iyon. Baka mapahamak pa tayo. Tumakbo tayo. Huwag kayong lalakad. Tara na, takbo. Sigaw ni Sunny. Nakakatakot naman. Bakit hindi na sila lumutang sa tubig? Ano sila, Shokoy? Biro naman ni Bernard. Gulat naman ang tiyahin ni Sunny nang makita kaming 4 na basang-basa. Sunny, ang tigas talaga ng ulo mo. Nagkikita mo ba ang mga nakasulat sa punong iyon? Bawal na kaming lumampas dyan. Gawa yan ng mga taong gobyerno. Bawal na tayo sa may ilog. Pag ganyan ka, ipapahatid ko na kayo sa inyong bahay. Pananakutan ko pa kayo sa mga magulang ninyo. Titigas talaga ng ulo nyo, Sunny. Galit na sansala sa amin ang tiyahin ni Sunny. Tiya, bakit kasi hindi mo sinabi? Kailangan po manghula kami.
May tatlong lalaking hubad ng mahabang buhok para mga baliw. Lumapit sa amin sa ilog. Buti nakatakbo kami. Sino po ba ang mga iyon? Nakakatakot tumingin. Wika ni Sunny. Natakang-taka sa inasal ng kanyang tiyahin. Diyos ko, lahing asbo sila. Nakita pala kayo. Nako, Sunny, muntik na kayo. Lahing aswang sila at kayang-kaya nila kayong patayin. Kanilang baluarte ang ilog at bawal na tayo doon. Diyos ko, muntik na kayo. Kumakain sila ng tao. Maging mga militar nga ay takot sa kabilang ilog na yon. Aswang po? Hala, meron pala dito. Sunny, tara na. Uwi na lang tayo sa atin. Wika ni Bernard at takot na ito. 4:00 na, wala na kayong masasakyan. Abutin kayo ng gabi sa daan. Huwag kayong matigas ang ulo. Ligtas naman kayo sa poder ko. Basta bukas ng umaga bumangon kaagad kayo at ipapahatid ko na kayo sa mga tiyuhin mo, Sunny. Sunny, asa na ba yung may-ari ng van? Tara na, mag-iusap tayo na umalis na. May pera naman ako, kahit ako na ang mamamasahe sa ating 4. Wika naman ni Wong. Takang-taka naman ang tiyahin ni Sunny at sino daw ang may-ari ng van na iyon. Tiyo, nakilala ko po yun sa lugar namin doon sa may kanto. Habang naghihintayan kaming 4. Sabi nila kamag-anak daw natin sila. Kilala ka nga at ang itay. Ay, Diyos ko, Sunny. Sino yon? Wala akong kilalang nakavan. Tsaka asan? Bakit hindi ko nakitang kasama ninyo kanina? At nagkatinginan na lang kaming 4. Nahala, huwag na kayong lalabas ng bahay. Nakita na nila kayo. Delikado na ang buhay ninyo. Ligtas kayo sa loob ng bahay ko basta huwag matigas ang ulo ninyo. Hindi na nga kami lumabas ng bahay hanggang sa gumabi. Pinakain na lang kami muli ng tiyahin ni Sunny dahil napakarami pa nilang handa. Kahit gabi na ay may namimesta pa rin at may mga dumadating na tao. At napon ako rin na habang dumidilim, dumadami pa ang mga tao sa paligid dahil sa gaganaping sayawan. Nagdadalawang isip naman sa Bernard na lumabas kahit excited na siya sa sayawan. Napapaawa man kami kay Bernard pero wala naman kaming magawa. Natatakot kasi kami. Nasa isipan pa namin ang itsura ng 3 lalaki sa ilog. Nung sumapit na nga ang gabi, lumakas ng tugtugan at rinig na namin sa kwarto ang magagandang musika. Habang nakasilip kami sa bintana at mukhang binabantayan kami ng pinsan ni Sunny. Siguro ibinilin kami ng kanyang ina na huwag kaming papalabasin. Abala pa kasi ang tiyahin ni Sunny sa kanyang mga bisita na nag-iinuman pa ng mga oras na iyon. Pero bandang 10:00 ng gabi, mukhang nakatulog ang mga pinsan ni Sunny. At dahil matitigas ang ulo namin at malapit lang naman ang sayawan, tanaw na tanaw mula sa bahay ng tiyahin ni Sunny. Dumaan muli kami sa likuran at tumakas kami patungo sa sayawan. At dahil madilim, hindi namin makita ang daan. Basta tumatakbo na lamang kami at malapit lang naman. Kita naman namin ang liwanag at ang tugtugan ng sayawan. Si Bernard, masayang-masaya dahil sinamahan namin siya sa kanyang kagustuhang maranasan ang sayawan sa ganong klaseng piyestahan. Pero nagtataka kami. Para yatang napakatagal naming maabot ang liwanag. At ang tugtugan ay hindi nagbabago. Bakit parang ang tagal naming tumatakbo patungo sa sayawang iyon? Pero bakit hindi namin marating-rating? Pagod na kami, Sunny. Bakit ganun ang layo pa rin eh?
Tanaw lang naman natin iyon mula sa bahay ng tiyahin mo. Saad ni Bernard. Teka lang, nakakahalata na ako parang may mali. Bumalik na tayo sa bahay ng tiyahin mo, Sani. Wika naman ni Buwang. Pero ang malakas na tugtugan ay napalitan ng malalakas na alulong ng mga aso. At parang nanggagaling ito sa taas ng mga malalaking puno. At dahil maliwanag ang buwan, kitang-kita namin ang mga taong nasa taas ng puno. Nagtaka kami kung bakit may mga tao sa taas ng malaking puno at umaalulong na parang mga aso. Hindi manawaan ni Sunny ang aming nakikita ng mga oras na iyon. At bakit parang nawala ang malakas na tugtugan sa sayawan. At maging ang ilaw nito ay hindi na namin maaninag. Na para bang ang layo-layo namin sa lugar ng bahay ng tiyahin ni Sunny. Cesar, mukhang iniligaw tayo. Ano ang gagawin natin? Baka mga aswang yan. Yung sinasabi ng tiya ko. Pag-aalala ni Sunny. Patuloy sa pag-alulong ang mga hubad na lalaki sa napakataas na mga puno. At nangilabot ako dahil paano nakapanhik sa mataas na puno iyon. Akala mo yung mga hayop sa gubat kong kumilos. Cesar, tingnan mo may taong nakasabit sa puno. Parang malaking paniki. Mamamatay na ba tayo? Kakainin nila tayo? Paiyak na sambit ni Bernard. Ang malakas ng tugtugan at maliwanag na ilaw ng sayawan ay napalitan ng katahimikan at malansang amoy. At ang alulong na mga asong nanggagaling sa mga tao sa puno, yun na lang ang tanging naririnig namin. Dasal ako ng dasal at parang pakiramdam ko, katapusan na namin ang mga oras na iyon. Nagpapalingalinga kami ni Sunny, pero hindi na namin matanaw ang bahay ng tiyahin niya. Cesar, Bong, Bernard, bastang tandaan nyo, huwag kayong tatakbo patungo sa unahan natin. Ang alam ko ang bahay ng tiyahin ko bandang likuran natin. Pag sinabi kong takbo, takbo kayo, walang lingon-lingon. Pero Sunny, ang dilim. Maabutan tayo. Mukhang kaya nilang magpalipat-lipat sa puno. Saad ko naman. Pero wala na nga kaming pagpipilian pa. Nakakapangilabot ang kanilang mga alulong. Bakit alulong ng aso ang kanilang isinisigaw? At kuhang-kuha nila ang tono ng boses ng isang galit na aso. Tatakbo na tayo. 1, 2, 3. Sigaw ni Sunny. At nagkanya-kanya na nga kaming takbo. At hindi ko na alam ang aking tinatapakan. Kahit nakasapatos kami, ang hampas na mga matataas na damo ay humahampas sa mukha ko. At nawala na sila. Sunny, Bong, asa na kayo? Bernard, daing ko. Maya-maya lang isang sigaw ang aking narinig. Sigaw ni Bong. Cesar, tulong! At kitang-kita ko sa isang malaking puno. Tangay ng isang lalaki si Bong. Paitaas. Ang lalakas nila. Sumiksik ako sa ugat ng mga puno at gumapang ako para makapagtago. Paano natangay ng lalaki si Bong? At paano din ako makakatulong? Huwag po, maawa po kayo. Muling sigaw ni Bong at tuluyang nang nawala ang boses nito. Patuloy pa rin ang pag-alulong ng mga ito at ang mga yabak at kaluskos na mga tuyong dahon ay nananatiling rinig na rinig ko. Alam kong hinahanap nila ako at isang ulo ng tao na may mahabang buhok ang nakita ko sa aking ulunan. Nakabaliktad dito na parang isang paniki at inamoy ako.
Dasal ako ng dasal. At naiyak na ako sa takot. Sumiksik ako ng sumiksik sa ugat ng malalaking puno at pinipilit kong pagkasyahin ang aking katawan upang hindi niya ako maabot. Hanggang mahulog ako sa maliit na butas ng puno. At hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari. Katahimikan, kadiliman, yan ang aking kinalalagyan ng mga oras na iyon. Hindi ako makaiyak ng malakas. Hawak ko ang aking bibig at wala na akong makita. Hawak-hawak ko ang kwintas na bigay ng tatay ko at pilit kong dinadasal ang ama namin at sumasampalataya. Alam kong ililigtas ako ng kwintas ng itay at naramdaman ko iyon. Natatakot ako sa aking kinalalagyan. Baka may ahas o mga hayop na may kamandag. Inay, itay, tulong po. Daing ko. At isang huni na naman ng ibon ang aking narinig. Paikot-ikot ito sa ibabaw ng punong pinagtataguan ko. At may ungol ng isang hayop akong narinig na pilit akong inaabot. Kaya lang, pinagkasya ko ang katawan ko sa butas na parang maliit na kuweba ito. Para bang aso ito na kinakalaykay ang kanyang mga kuko sa butas ng puno. Umuungol ito na parang galit na galit. Pero alam kong malapit nang mag-umaga. Nahuhulaan ko kung ilang oras na kami sa lugar na iyon. 10:00 na kami umalis sa bahay ng Chinese Sunny at sa aking tansya. Halos 4 na oras na kami sa kagubatang iyon. Kaya sa aking palagay, 2:00 na ng madaling araw ang oras noon. At dahil siguro hindi nila ako maabot, nananatili lang silang nakabantay sa labas ng puno. Alam kong kailangan kong magtiis sa ngalay ng aking mga paa at buong katawan. Dahil pilit kong pinagkasya ito sa isang butas. Ilang oras din akong nagtiis at nakakita ako ng liwanag. Nag-iba na ang pakaramdam ko sa paligid. Alam kong ligtas na ako. Naisip ko si Bong, kumusta na kaya ito? Buhay pa kaya ang kababata ko? At nang tuluyan ng lumiwanag ang paligid, ay dahan-dahan na akong lumabas sa ilalim ng puno. Napatingala ako at nakita kong napakalaking puno pala ang pinagtaguan ko. At napahawak ako sa ugat nito. Napaluha at nagpasalamat. Maliit lang ang butas nito, pero nagkasya ako. At nagtaka ako paano ko nagawa iyon. Nagbalingalinga ako at parang nasa gitna ako ng kagubatan. At hindi ko alam saan ako tatakbo. Hindi ko na matandaan ang aming kinatatayuan noong gabi. Napakadumi ko na at para na akong lalagnatin. Nabasa kasi ng basang lupa ang buong katawan ko. Kaya bahala na. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hindi ko alam kung saan ako tutungo. Ayokong sumigaw baka marinig ako ng mga taong halimaw. Hanggang sa may marinig akong mga boses na parang mga nag-uusap papalapit sa akin naroroonan ko. Nagtago ako sa matataas na damo at dumaba. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mag-asawang may-ari ng van kasama ang mga lalaking hubad na mahahaba ang buhok. Sabi ko na, tama ang aking hinala. Iisang lahi ang mga ito. Kalahi ng mag-asawa ang mga taong halimaw o kung tawagin ng Chinese Sunny, mga aswang. Nakita ko ang hila-hila nilang sako at may bahid itong dugo. Diyos ko, baka ang laman noon ay si Bong. Baka pati si Sunny at Bernard. Nahuli din nila. Bulong ko. Ginamit ko ang natitira ko pang lakas at nang lumampas na ang mga ito sa pinagtataguan ko, nagtatatakbo ako nang walang tigil at kita ko na hinabol ako ng babae. Napakabilis na itong tumakbo at para itong aso.
dahil nakalapat sa lupa ang kanyang mga kamay habang tumatakbo. Nalaban na ako ng patay kung patay sa isip ko. Habang ako'y tumatakbo, naghahanap ako ng pwede kong ipalaw sa babae at nahagip ko ang putol na sanga. At hindi na ako natatakot. Umaga na at maliwanag na. Kakarinig na rin ako ng mga ugong ng mga sasakyan at lalong lumakas ang loob ko. Naabot ako ng babae at nahawakan ng buhok ko. Buong lakas kong hinataw ito ng kahoy na hawak ko. Nakakapa pa ako ng mas malaking kahoy at nagpangbuno kami. Napakalakas ng babae at wala na akong pakialam pa kung gusto kong makauwi sa amin ng buhay. Dahil matulis ang dulo ng kahoy na hawak ko, nasugatan ko sa braso ang babae at kitang-kita ko na nagbabago ang mukha nito. Hindi ako pwedeng magkamali. Parang mahaba ang mga ngipin nito at mapula ang mga mata sa galit. At sa huling damba nito sa akin, napuruhan ko ito at napukpok ko ito sa ulo. Nawalan ito ng ulirat sa lakas ng hataw ko sa kanyang ulo. At muli akong tumatakbo at hindi na ako lumingon pa. Hanggang sa nakita ko ang highway at halos dumapa ako sa tabi ng malawak na kalye. Sumisigaw ako ng salamat po Diyos ko. Pagod na ako at masakit na ang ulo ko. Alam kong mataas na ang lagnat ko. Nung nandun ako sa highway, sakto namang walang dumadaang sasakyan. Dahil maaga pa siguro, kaya madalang pa. At sa palagay ko ay hindi nila ako hihintuan dahil sa dumi ng aking buong katawan. Pinilit kong maglakad at naabot ko ang tindahan na aming tinigilan noon. At nandoon pa ang van. Naalala ko kung saan nakalagay ang bag na may lamang susi. Dahil maaga pa, tulog pa ang may-ari ng tindahan. At dahil marunong ako mag-drive. Dahil sa dati kong trabaho sa mall. Alam kong kaya kong patakbuhin ang van. At nandun pa nga ang bag na may susi. Buti nilang nahagip na mga mata ko noon ang pinagtaguan ng lalaki. Napaandar ko ang van at walang taong nakakita sa akin. Umiiyak na ako sa tindi ng sakit ng ulo ko at pinilit kong makalayo sa lugar na iyon. Nakalabas ako ng ligtas sa bayang iyon at patuloy ako sa pagpapatakbo. Alam kong 2 bayan pa at makakauwi na ako. Bago ako lumampas ng crossing, tumigil ako at nagpalingalinga. At pagkasakaling makita ko si Sunny at Bernard. Pero wala akong matanaw. Hindi ko na talaga kaya pa ang sakit ng ulo ko at ang init ng buo kong katawan. Kaya naman sa sunod na bayan, naghanap ako ng pulis at humingi na ako ng tulong. At ang may makita akong mobile, hinarang ko ito. Bumaba ako na halos matumba na dahil sa tindi ng hilo ko. Tulungan niyo po ako. Ako po si Cesar de Mesa. Tagabayan ng Katarlan po. Tulong po. At nawala na ako ng malay. Nagising akong maraming sakit sa katawan ko. At narinig ko ang boses ng inay. Agad akong niyakap ng inay at umiiyak ito. Anak, huwag nang mauulit ito ha. Tama na ang katigasan ng ulo mo. Opo inay, pangako po. Makikinig na ako sa inyo. Nasa kabilang ward si Sunny. Putol ang kanyang binti. Kumatos ito at halos mabaliw ang kanyang ina. Si Bernard naman wala sa sarili. Tulala. At kung ano-ano ang sinasabi, hindi maunawaan ng mga pulis at doktor. Anak, ano ba ang nangyari ha? Nawawala si Bong. Awang-awa ako sa mga magulang niya. Asan si Bong anak? Tanong ng inay ko. 2 araw at 1 gabi pala akong tulog.
dahil muntik na akong maubusan ng tubig sa katawan. Luha lang ang nagawa ko at hindi na rin ako nakasagot pa. Sinabi rin ng doktor na huwag akong piliting magsalita. Makakasama daw sa akin. 3 araw ang lumipas, lagi akong tulog at lalabas na daw kami. At sinabi ng inay na pumanaw na daw si Sunny. Kinalugad daw ng militar ang kagubatan at kabilang na ang ilog na aming narating. Nakakulong na daw ang mag-asawa na may-ari ng van. Pero ang lalaki daw ay nagpakamatay sa loob ng selda. Ang mga nakatira daw sa kabilang ilog ay nanlaban. Kaya marami daw napatay ang militar. Nakausap ko ang tiyahin ni Sunny. Maswerte daw ako at iniligtas ako ng matandang puno. At si Bernard daw natuluyan ng mabaliw. Hanggang sa bahay ay kahit tumahol lang ang aso ng aming kapitbahay, nanginginig ako at umiiyak. Ilang taon ding lumalaban ako sa takot at kung hindi lang dahil sa mga magulang ko, baka kagaya na rin ako ni Bernard. Pero ang inay at itay ko, inaalagaan nila ako, maging ang mga kapatid ko. Inilayo nila ako sa bayan namin. Isang kamag-anak sa Baguio ang umampon sa akin. At ilang taon pa, nakapagtrabaho na muli ako sa isang sikat na mall sa Baguio. Lagi kong pinagdadasal ang kaluluwa ng 2 kong kababata. Pilit kong inaalis sa utak ko ang sigaw ni Bong at pagtawag sa pangalan ko para humingi ito ng tulong. Minsan ko ding dinalaw si Bernard sa mental hospital at hindi na talaga niya ako kilala. Lagi niyang isinisigaw ang binti daw ni Sunny, kinain ng aswang. Paulit-ulit niyang isinisigaw iyon hanggang mapagod ito. Balita ng mga magulang ko sa lugar na iyon. Wala naman daw ginawa ang mga residente at hinayaan na ang mga lahing aswang sa kabundukan na iyon. Para sa akin ay hindi na ako babalik sa lugar na iyon. At kahit pa ikamatay ko na, hindi ko nakakayanin na makita pa ang lugar na kung saan ang bangungot ko ay buhay na buhay pa rin sa aking isipan. Hanggang dito na lang po. Kasi medyo kinikilabutan ako. Ingat mga kaswang at God bless sa inyo palagi.